Magandang araw sa inyo guys. Welcome kayo sa YouTube channel natin. At pagbigyan natin pansin to yung nag-comment doon sa comment section natin. So ito yung sabi niya. Sir, good day. May kisuyo po ako. Estimate po ang sukat ay 8 meter by 15 meter ang haba. 2-story. Firewall po siya magkabilang gilid at likod. Sana po inyong mapansin. So ito yung comment niya na i-estimate natin. Papa-estimate siya. 120 square meter. Medyo malaki-laki to. Medyo pahaba to. Kasi sa description niya, firewall magkabilang gilid at likod. So sa harap, yun lang yung open. Okay? Ibig sabihin, may hollow block dito sa kabila, sa kanan, may hollow block dito sa kaliwa, at hollow block din sa likod. Puro firewall. Harap lang yung walang hollow block, open. Okay? 120 square meter, 8 meter by 15 meter. Lalagyan to natin ng 12 kulom o poste. Ang size ng poste natin is 20 cm by 35 cm. So, ganun din ang floor beam natin. Okay? Yung floor beam na sasalo sa slab natin. Ganito rin yung size, 20 cm by 35 cm. So, gagamit tayo ng 16 mm na 8 piraso na main bar para sa mga poste natin at ganun din sa floor beam. Okay? So, sa tie beam, ang gagamitin natin ay 12 mm lang. Yung tie beam na siyang mag-hold doon sa mga puting natin. Okay? Sa mga pundasyon ng poste natin, nakakunik yan doon at yun yung mag-hold para hindi sila maghihiwalay. So, nasa ilalim naman yun. Pwede matatambakan naman yun ng lupa pag natapos na. Nabuhusan yung tie beam na yan at saka yung pundasyon. So, 12 mm lang yung gagamitin natin. Kasi hindi naman magdadala yun ng mabigat. Nasa kapatong lang naman siya sa lupa. 12 mm na 4 lang na main bar. Okay guys? So, ang size ng kulong puting natin, yung pundasyon ng mga poste is 1.2 meter by 1.2 meter at ang lalim niya ay 1.2 meter din. Okay? Ang size ng tie beam natin is 20 cm by 25 cm. Mix ratio na gagamitin natin sa lahat ng concrete is class A, 1:4. Okay guys? So, estimate muna natin yung ground floor. Unahin natin yung ground floor at isusunod natin yung second floor. Guys, so, ito na. Sa ground floor, ang kailangan mong hollow block is 107 pieces. Unahin natin yung hollow block kasi ito yung pinaka-importante. Meron kasi tayong mga kababayan na hindi pa na-clearing yung site. Marami na silang tambak na hollow block. Okay, 1,107 pieces sa ilalim. Okay, magmula sa tie beam, kasi yun na yung pinaka wall footing mo, yung tie beam, doon ka na magpapatong ng hollow block hanggang sa ilalim ng biga. Okay, 1,107 pieces. Ang steel deck na kailangan natin ay 104.4 meter. Okay, steel deck yung gagamitin natin guys ha. So kung gagamit kayo ng traditional na pagbubuhos tulad ng mga formworks, 2x2, plywood, gagalapit lang ang presyo niyan. So walang problema yan. Ang estimate natin ay halos magkadikit pa rin pag gumamit tayo ng mga traditional na forma sa pagbuhos ng slab. Okay, isunod natin yung bakal. Okay, ang bakal na gagamitin natin sa kulong puting o sa pundasyon ng poste, 12 mm ang gagamitin natin guys ha. Tapos dalawang patong, ibig sabihin dalawang layer. Ang spacing is 22 cm. Okay, 48 pieces ang kailangan natin. Ang gagamitin natin sa kulom at sa floor beam 16 mm, bali 96 plus 106 is 203 ang kailangan natin sa poste at sa floor beam na 16 mm. 12 mm ang gagamitin natin sa tie beam. So nasabi ko kanina, 4 na main bar lang yun, is 55 pieces. 10 mm ang gagamitin natin para sa mga stirrup. Sa stirrup na gagamitin natin sa mga poste at sa floor beam. Okay guys? So, ang cutting natin dito is 85 cm .7. Okay? Yan. 113 pieces ang kailangan natin. Ang 9 mm naman, gagamitin natin sa stirrup naman sa tie beam. Okay?
Medyo tipid na tong estimate ko guys. Parehas na to. Okay? Kasi tinipid ko na yung sa tie beam sa ilalim kasi hindi naman lalagay tayo ng mabigat doon. Bali papatlong lang siya sa lupa tapos tatambakan pag nakasintada na tayo. So i-maintain niya lang naman yung agwat ng mga poste natin. Siyang mag-hold doon yung tie beam. So medyo tinipid ko na unti para makatipid tayo. So ito guys, 54 pieces na 9mm ang kailangan natin. Sa flooring natin, so flooringan natin to, kailangan natin is 84 pieces na 10mm. Okay? Tapos yung sa slab natin na ang spacing natin is 20 cm by 20 cm is 205 pieces na 10mm ang gagamitin natin. Tapos sa wall natin is 56 pieces na 10mm ang gagamitin natin. Pag nagasintada tayo ng hollow block natin, ang gagamitin natin is 10mm na bakal para sa vertical at horizontal ng mga wall natin. So ayan guys, nakuha natin lahat ng bilang ng bakal na gagamitin natin. Siyempre, isusunod natin yung simento na gagamitin natin. Okay, sa simento para sa kulong puting is 62 bag, sa kulong 29 bag, sa floor beam 48 bag, sa tie beam 35 bag, sa slab 126 bag, sa ground floor na flooring is 81 bag, tapos sa wall natin is 38 bag. Okay guys, ground floor pa lang yan ang pinag-uusapan natin. Ang buhangin natin na gagamitin sa wall is 136 bag, sa concrete is 762 bag. Convert mamaya natin to sa cubic pag nagsamari tayo. Tapos yung graba natin is 1,524 bag. Okay guys, kuha na natin ang materialis na gagamitin sa ground floor. Okay guys, mamaya pag summary natin to, pipresyuhan natin to. So isusunod na natin yung second floor. Okay guys, pero bago natin isunod yung second floor guys, inanyayahan ko kayong mag-comment at mag-subscribe kung mayroon kayong mga katanungan. Siyempre, paki-like na rin yung video natin. At saka hindi ako nakakalimot na humingi ng kunting tulong sa inyo bilang isang content creator na gumugugol ako ng mahabang oras para isa-isahin yung pag-estimate ng pinapa-estimate nyo. Lalo na ganito kalaking bahay, 120 square meter, medyo malaki to. Kaya kung mayroon kayong extra dyan, na medyo sobra sa inyo, sa inyong mga budget, inihimo ko kayo na mag-donate sa akin at pasasalamatan ko yan via super thanks. Diyan sa pinaparoonan nyo ng video na to, mayroon dyan na heart, okay, na heart, tapos may S dyan, tapos may nakasulat na thanks. Yan, pag pinindot nyo yan, i-guide kayo nyan kung paano mag-donate sa akin. Pwedeng sa GCash, pwedeng sa Paymaya, o ano pang gamit ninyo na maaaring i-donate nyo sa akin. So pinapasalamatan ko yan in advance sa inyo guys. Okay? Salamat. So ito, isunod natin yung second floor. Second floor guys. Okay? Hollow block. Nasabi mo ay naka-firewall. Kabilang gilid at saka sa likod, firewall din. Ang kailangan nating hollow block is 1,208 pieces sa second floor. Ang rebar natin, okay, para makatipid tayo ng unti, na gagamitin natin sa kulong. Okay? At ganun din sa beam na natin, sa beam na hindi na natin matawag na floor beam kasi hindi na naman tayo mag-slab eh. Kaya beam na lang tawag natin yun. Pwede rin yung tawaging tie beam kasi siya mag-hold ng beam natin pag nagbubong na tayo. So, okay. So, ganun pa rin yung beam natin na yun. Ganun pa rin yung ang perimeter noon. Kung anong perimeter sa floor beam natin, ganun pa rin yung perimeter niya. Okay? So, i-reduce natin sa 6 na lang. 6 na lang na main bar yung poste natin at saka sa beam natin o sa tie beam na sa taas na. Okay? Para medyo makatipid tayo. Kanina kasi sa ground floor, ginawa natin tong 8 yun. So, reduce na natin. Gawin na lang nating 6. So, ang bilang ng 16mm na magagamit natin sa kulong, ganun din sa beam is 103 pieces na lang. Tapos yung 10mm natin sa wall, pag nakasintada tayo,
is 19 pieces. Okay? Tapos yung stirrup natin sa beam na 10mm is 98 pieces. Okay guys? Okay. 98 pieces. Okay. So, medyo kukunti na yung bakal nating nagamit dito kasi may mga sobra na tayo kanina doon sa mga poste natin. May sobra tayo doon ng mga 1 meter. So, medyo nabawasan yung budget natin dito sa bakal kasi na-reduce nga natin. Tapos may mga sobra pa tayo kanina doon sa mga poste natin. May sobra tayo doon ng mga mahigit 1 metro. Dudugtungan na lang natin yon. So, ayan guys. Sunod natin yung semento sa wall muna. Ito yung magagamit natin sa wall. So, pag nagasintada tayo, yung mortar, 41 bag. Sa column at beam natin is 64 bag. So, ayan lang. Ang buhangin natin is 164 bag. Para sa concrete natin is 128 bag. Tapos yung graba natin is 256 bag ang magagamit natin sa second floor. So, konti na lang ano, ang magagamit natin. So, sa description na kasi wala na tong mga kwarto. Bali, box lang to. Naka-box type lang to. So, kung magkwarto ka, pwede na dito yung mga light materials. Hindi na i-hollow block, no? Tulad ng mga plywood o tulad ng mga gypsum board o drywall, mga fiber cement. Pwede na yan sa kwarto pag nagpa-kwarto ka. Mas maganda ngayon para mas magaan. So, ang hollow block natin, palibot lang to. Okay, tapos yung sa taas sa harap, wala rin tayong hollow block kasi wala naman siyang instruction tungkol doon. Open lang yon. Kung gaano open sa baba, open din sa second floor. So, okay guys. Nakuha na natin yung lahat ng pinaka-importanting materialis sa structure natin. Yung bakal, simento, buhangin at graba. Okay guys. So, i-summary natin to. So, ito na guys yung summary ng in-estimate natin. Pwede nyong subaybayan para makuha natin yung actual na bilang ng mga materialis na gamitin mo sa 120 square meter na pinaplano mo na ipatayo. Okay? Ang hollow block is 2,315 pieces. Di 4 lang ang gagamitin natin, ha? Di 4 lang. Pero para medyo tipid. Pero kung isa-suggest ng foreman nyo na di 5, walang problema. Kunti lang diferensya niyan. Pero sa akin, di 4 lang para makatipid ka na unti. Kasi mga 5 piso yung diferensya niyan. Pag di 5 o di 6 ang gagamitin mo. Pag di 6, mas mahal pa. Pag di 6 ang gagamitin mo, mas malapad yun yung di 6. Okay? So, 30,095 pesos ang budget mo para dito sa di 4 na hollow block. Okay? Ang 16mm is 306 pieces. 325 yung isa nito. So, iba-iba rin yung presyo nito, depende sa lugar. Adjust nyo na lang din. Dito naman yung saktong bilang. So, 99,450 ang kailangan mo na budget para sa 16mm. Sa 12mm is 103 pieces. So, 220 yung isa nito. So, 22,660. Ang 10mm na gamitin natin is 575. 140 per piece nito is 80,500. Ang 9mm natin per 54 pieces, 90 pesos per isa nito. So 4,860. Okay. Ang steel deck natin is 104.4 meter, 450 ang per metro nito. So ito yung pinaka manipis na steel deck na ginamit ko. Okay guys. So, kung gusto nyo makapal-kapal, medyo mahal-mahal yun. So, 46,980. Okay guys. Ang simento na kailangan natin is 554 bag. Lahat-lahat na yan. First floor, second floor. So, 225 per sako ng simento is 117,900 pesos. Ang sand natin, buhangin, is 35 cubic, 900 per cubic, so 31,500. Ang graba natin is 52 cubic, 1,200 per cubic is 62,400 pesos. Okay. Ipag-plus na natin to lahat para malaman natin. Siguro excited ka na kung magkano to, no? So ito na, main material cost for structure. Ito kasi yung pinaka main materials natin na binanggit. Okay? Pinaka-importante kasi ito yung magi-stay sa structure natin. Yung iba kakalasin, di ba?
So ito na, 496,335 ang kailangan mong budget sa buhangin, graba, simento, at bakal. Okay? 496,345. So, ang formworks natin, mga 50 to 60k budget natin dyan. Mga 2x3, yung plywood na gamitin natin sa pampurma sa mga poste, sa mga biga natin. Okay? Mga alambre, pako, lahat-lahat na ito is budgetan natin ng mga 50 to 60,000. So, ang magiging total niyan is 500. So, ang magiging total niyan is 551,345. Okay guys, yan ang kailangan mong budget. So, kung isali mo yung hagdan dito, yung hagdan mo pa second floor, so, idagdag mo na lang mga 30,000. Dagdag mo rito sa 551,345. So, yan ang kailangan mong budget dyan sa structure. So, structure lang ha. Hindi kasama dito yung mga electrical, bintana, pinto, palitada, pintura, okay, bubong, wala pa rito. Structure lang. So, 551,345. So, kung tatanungin mo ako sa labor nito, mga 270 to 280 ang isisingil ko sa iyo na labor. Okay? 50%, medyo matrabaho kasi ito, malaking bahay ito. Kung yung equipment, kanila lahat ha. Kanila lahat. Baka sabihin ng mga makyaw mo, bibili ka pa ng mga power tools, mga tools, grinder, ano-ano pa dyan. Kanila lahat yun. Okay? Dahil silang namamakyaw, kanila lahat yun. So, ayan guys. Kung meron kayong comment lang kayo. At siyempre, sa nasabi ko, kung nakita kong nag-comment ka at nag-donate ka sa akin bilang isang content creator, siyempre, pinaprioritize ko yun, diba? Yung mga nagdo-donate sa akin, pinaprioritize ko dyan. Tulad nung nakaraan, kung sino ka man yon dahil hindi naman kita kilala, nag-donate ka sa akin, inuna ko agad yung sayo, estimate, kasi nagbigay ka sa tulong sa akin. So, ayan guys, thank you.